Ang style kasi ni Mark na nagsulat, mabilis siya. Kaya marami kang mababasa na and immediately. Ganon si Mark mag-narrate. Ang sabi dito sa 14, simulan muna natin dito. Diba sabi niya sa 13, 40 days si Kristo sa wilderness, tapos itong verse 14, si John the Baptist naman ay nahuli na. And then Jesus came into Galilee na siya. Nasa Galilee na si Jesus nito, preaching the gospel. At ito yung sabi niya sa verse 15. And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So ano ba yung ibig sabihin nito? Kung hindi natin babasahin yung ibang accounts dito, manga tayo kasi iyon yung style ni Mark na tuturo dito sa gospel niya, yung dire-diretso na walang detalye. Hindi ka mukha ni John na medyo detailed yung kanya, si Matthew ganun din, si Luke. Pero itong si Mark, di ko alam kung nagmamadali o. Si Jesus tong nagsabi, sabi niya sa verse 15 nga, the time is fulfilled. Ano ba yung time na fulfilled? Ito yung promise ng Diyos, isa-isahin to natin mamaya. And then, sabi niya, and the kingdom of God is at hand. Nandito na. So, ano yung gagawin ng mga tao? Repent and believe the gospel. Pero bago natin himay-himayin ito, aralin muna natin kung ano yung ibig sabihin ng repentance or repent. Kasi magkakaiba ang definition. Kaya titignan din natin kung ano yung repentance ayon dun sa Biblia. So ang repentance na tinutukoy dito is yung repentance has to do with turning away from sin. So ito yung kasalanan, tatalikuran na yan. Another is, the scriptures teach that a person must repent from sin ulit as a part of the process of receiving salvation. Hindi mo ma-receive yung salvation without acknowledging that you are indeed a sinner. Yun yung ibig sabihin na repentance, na hindi yung hindi ganun. Pero ito yung sinasabi nilang 180 degrees from your former life to your new life in Christ. Another meaning is a change of mind or purpose. Kung pakaliwa ka noon, ngayon pakanan ka na. Ganun. And a sincere and thorough changing of the mind and disposition regards to sin. Ulit. Another involves a change of view, a change of feeling, a change of purpose. It contains 3 elements: intellectual, emotional, and voluntary. Siyempre, kasama kasi pagka napalitan yung pag-iisip mo, affected din yung emotions. And siyempre, voluntary, kasi hindi mo mapipilit ang isang tao na magbagong buhay. Tama? Kung ayaw niya, kahit anong ikulong mo nga yan di ba? Pagka pinawalan mo, ganun pa rin. Yun yung iba, pero yung iba naman nagbabago talaga. So yun yung repentance, yung iiwanan mo yung dati mong buhay, tatalikuran mo yung dati, at kahaharapin mo na yung bago. Ibig sabihin nun, pagka iniwan mo na, it is expected from you na huwag mo nang balikan pa. So, yun yung repentance. So, change of mind, purpose, at saka yung disposition with regards to sin. Punta naman tayo sa believe. Kasi ang sabi dito sa verse 15, repent and believe. So yung believe naman, ito yung accept something as true. Feel sure of the truth. To have faith, confidence, and trust. Sa Book of John, ito yung pinaka-theme ng kanyang whole gospel, yung faith, yung confidence, at saka yung trust kay Jesus Christ. Yun yung ang katotohanan at ang pananampalataya mo, at yung
kumpiyansa mo na totoo yung iyong pananampalataya, yun yung believe na sinasabi. Hindi lang yung para paniwalaan mo. Hindi lang siya ganun kadali. Kasi kung titignan natin, lahat ng mga fallen angels naniniwala din na anak nga ng Diyos si Kristo. Pero bakit ayaw nilang sundin? So, yun yung believe na hindi rin yung believe dito na sinasabi ni Kristo, ito yung yung faith, confidence and trust mo sa may object, believe in the gospel. Ano po yung gospel na yun? Ang lalim kung sabi ng believe, hindi lang basta maniwala kayo. Hindi. Malalim talaga yung believe. Kasi magka two sides of the same coin. Yung isa, yung kabila niya, repentance. Tapos itong kabila naman, believe. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Ang sa kaso ng fallen angels, believe lang sila, walang repentance. Paano ka magkakaroon ng pagtitiwala kung ikaw mismo ay alanganin ka? Buo yung pananampalataya, yun yung lagi nating sinasabi na manampalataya at ikaw ay maliligtas. Ulit-ulit yan na sinasabi ng Biblia. Kaya lang, ano ba dapat yung paniniwalaan natin? Kasi ang dami natin pwedeng paniwalaan na sa tingin natin tama, di ba? Pero mali pala. So, specific yung sinabi ni Jesus kung ano yung paniniwalaan at saka kung bakit tayo magkakaroon ng pagbabago ng pag-iisip. So, ang sinasabi niya, believe in the gospel. So, ano ba yung gospel na to? Saan ba to nagmula? Tatandaan ninyo yung sinasabi natin sa Genesis kung saan nagkasala si Adam at Eva. Ang utos ng Diyos iisa. Sabi lang niya, wag na wag yung kakainin itong bunga ng knowledge of the tree of good and evil. Kasi kung oras na kinain ninyo to, magkakaroon kayo ng kamatayan. Iisa lang yung utos ng Diyos. Pero ang nangyari, sinuway nila. Simula noon, namanan natin yung kasalanan na yun. Wala ligtas. Naging na natin, nasa DNA na natin. Tama, nature, nasa nature na tayo. Kaya yung sinasabi mo ate kanina na bakit ang hirap yung ganito, ang bilis nating mahatak pa rin. Kasi iyon tayo Iyon yung nature natin. Kaya madali talaga kasi yun Kaya yung sinasabing follow your heart, madaling-madali yun kasi yun yung ikaw yun yun yung ikaw. Yung talaga yung ikaw. Oo, lumaki kang ganun. Parang aso, hindi siya pwede maging pusa. Kasi yung aso siya talaga. Ganon yung nangyari nung sa tao. Simula nung nagkasala ang tao, naipasa ng lahat yan. Oo. Kaya ang isang pinaka-evident na meron talagang natural na inclination ng tao sa pagkakasala ay yung bata. 4 na buwan ng bata, pero nangangagat. Tinuruan mo ba yon? Walang nagturo dyan. 8 months ang bata, pinukpok yung katabi. Marunong niya mas pag-away. Hindi lang niya naiintindihan kung ano yung ginagawa niya, pero ginagawa na niya yung aksyon. Kasi nga, yun yung natural sa tao. Selfish yung mga bata. Natatandaan ko yung panganay ko. Katabi niya yung aking kapatid. Biglang umiyak yung aking kapatid. Ayun pala kinagat. Wala naman nagsabi sa kanya nakagatin siya or ano. Pero makikita mo doon na lumalabas yung pagiging sinful nature natin kahit pa walang nagtuturo. So yun. Ngayon, dahil nga sa nangyari, sinabi rin sa Biblia na we are created in God's image and likeness, meron tayo yung desire na i-connect ulit yung ating relationship sa Diyos. Ngayon, ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng sarili nating paraan. Ng good works. Tulungan mo ang
kapwa mo, wala naman masama doon. So, gumagawa tayo ng mga religion nating sarili. Kamukha ng mga ganyan para lang makakonect tayo doon sa spiritual na ano. Kasi nga, isang nature din natin yun na may God image sa atin. Kasi we are created in God's image and likeness. So meron talaga rin yung desire na makikonnect sa Supreme Being. Although hindi rin natin yun ma-figure out ng atin lang. Kaya naman pinipilit din natin magpakabuting tao. Kaya lang, sa tingin naman ng Diyos, kulang yun. Hindi aabot sa Diyos. Kaya nga makikita mo sa amin kasi merong yung parang witchcraft, 'di ba? Mag-aalay tapos magdadasal sa mga anito, yung mga ganyan. Sa inyo rin sa Bisaya, alam ko meron yun sa Tagalog yan, may sinasabi nuno sa punso. So may idea na tayo sa spiritual na meron na tayo nun, natural din sa atin yon. Kaya lang, ang problema nga, dahil naputol yung ating relationship sa Diyos, kung saan-saan na tayo nananalangin. Kaya, ang ginawa ng Diyos ngayon, ibinigay niya si Kristo. Oo, yun. At bago niya ibigay si Kristo, doon sa Genesis 3:15 din, nung bago niya palayasin sila Adam at Eva sa Garden of Eden, sinabi niya, sa'yo babae magmumula yung tagapagligtas. At yun niya si Kristo. Kung susundan natin yung kwento, di ba, pinili niya si Abraham, tapos lumabas si Moses. Nung panahon ni Moses, magbubuo na ng nation So, makikita mo, sa isa, nagmula yung kay Eva, si Abel, at saka si Seth. Tapos si Noah, tapos nagkaroon ng flood. Tapos si Abraham. So makikita mo dun sa takbo ng kwento, lumalawak yung reach din ng promise na yon. Sa promise sa Genesis 3:15. Pagdating dito sa kay Moses, isang nation na sila. At ito yung nation ng Israel. Ngayon, binigyan sila ng 10 commandments sa simula ng kinuha ni Moses sa Mount Sinai. So ayun yung sinasabi nila moral law or the 10 commandments nga. Itong law na to, na ito yung nagre-reflect kung sino ang Diyos. So from that, ang purpose ng law ay para makita ng tao na, ganito pala ang Diyos. Ayaw niya nung ikay pinapatay mo yung kasama. Ayaw niya yung pinakikialaman mo ng asawa ng may asawa. Ayaw din ng Diyos yung kinukuha mo, yung hindi sa'yo. At gusto ng Diyos, purihin mo siya na siya lang at wala ng iba. So yun yung law na yun, nagpapakita sa tao na ito pala ang Diyos. Siya ay perfect, siya ay righteous, siya ay eternal, siya ay holy, tsaka siya ay just. Hindi para ipakita sa tao na sundin ninyo ito, although utos na dapat sundin nila yon. Kaya lang sa takbo ng kwento dun sa narrative ng Exodus, ang dami nga din nilang sinuway Ang gusto lang ng Diyos, ipakilala kung sino siya. Kung sino yung Diyos na yon. So yun yung purpose ng 10 Commandments hanggang sa dumami ng dumami. So, ang sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, ibig sabihin nun, walang hindi makasalanan. Lahat nagkasala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi niya ganon. Sa Romans 3:20 naman, sabi niya, because by works of the law, no flesh will be justified in His sight. For through the law comes the knowledge of sin. Kung wala yung 10 commandments na yon, hindi mo malalaman na ikaw pala ay nagkakasala. Tama? Yun yung sabi ni Paul.
So yung purpose nga ng law ay para siyang salamin, para makita mo kung sino ka sa harapan ng Holy God. Kung Holy God ay just, kung yung God ay holy, kung siya ay perfect, titignan mo yung kanyang batas na binigay. Ngayon, kukumpara mo yung sarili mo dun sa batas. Ulitin ko, hindi ba kayo nagsisinungaling? Doon pa lang guilty na. Ang kanyang tawag dito, standard, perfection. Yun ang mahirap gawin. Perfection ay yung kanyang standard. Kasi hindi siya pwedeng mag-compromise eh. Hindi niya po pwedeng sabihin na, ay, isa lang naman yung mali ng tao na to. Pwede na yan. Walang pwede na yan sa Diyos. Sa Diyos talagang yung pwede. Perfection nga ang na holiness, righteousness, yung ganon. Kaya mo bang maging holy? Hindi rin. Kasi nga, sinabi rin ni Jesus na, be holy as your Father in heaven is holy. Kaya lang, ang problema nga rin doon, hindi nga natin kayang maging holy. So, yung sinabi ni Kristo na ganon, pinapakita lang niya kung sino nga ang Diyos. So, yun yung sitwasyon natin sa harapan ng Diyos. Pero ang maganda nito, ito yung sinabing gospel. Ito yung sinasabi sa Mark 15 na believe the gospel. Bakit? Dahil nga dun sa kanya mercy naman, kaya nga may pinangako siya na Savior na darating. Dahil dun sa kanyang awa sa tao. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun ang ginawa ng Diyos na sa isip-isip ko lang binuran niya na lang sana yung creation, tapos gumawa na lang siya ng bago. Di ba? Madali. Kaya lang. Hindi makapasok. Oo. Kaya lang, hindi nga ganun Sabi ko nga sa isa kong nabasa ng libro, maganda yung aking idea, kaya lang wala naman akong universe na pag-a-applyan nung iniisip ko. Pero ito nga yung sinasabi ng Diyos na mercy. Dahil doon sa awa niya sa atin, sa pagmamahal niya sa atin, inabot niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. So ito nga si Kristo, pumunta sa lupa, naging tao, ito yung sinasabi niyang, that time is fulfilled. Yung pangako ng Old Testament, yung pangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses, kay David, yung sinasabi ng propeta, ito yung sinasabi ni Mark sa verse 15 na, the time is fulfilled. Ito na. The kingdom of God is at hand. Ito na, nandito na. Kasi nandun na si Kristo. Tapos sabi niya, repent and believe. Ano ba yung repent? Tigilan na nating paniwalaan yung dati nating pinapaniwalaan at maniwala tayo itong gospel na sinasabi niya. At ito nga yung ating pinag-usapan ngayon. So dahil nga dun sa ginagawa nating pagpunta sa spiritual realm na hindi naman natin talaga kayang abutin. Kaya makikita mo dito sa atin na may Buddhism, may Hinduism. Meron talaga yung utak natin, may notion or may sense tayo talaga ng spiritual realm. Hindi lang natin ma-figure out. Na ito yung pinapakita ng Diyos nung dumating si Kristo na meron talagang spiritual aspect. Yung buhay hindi nga lang ngayon na buhay, kundi may sa susunod pang buhay. So, tama rin yung sinasabi ng Hinduism, merong second life, kaya lang sa kanila reincarnation. Mabubuhay ka sa ibang panahon, pero depende kung ikaw ay makasalanan, maging hayop ka, yung mga ganon. Pero yun nga, yung isang patunay din na meron talaga tayong kaisipan na meron noon, merong spirituality. Ngayon, ang nangyari niyan, para ipakita ng Diyos kung ano yung tunay na spiritual na hinahanap ng tao, ito nga si Kristo. Kung ito ang
mga tao, ito ang Diyos, si Kristo naging tulay. So yung mga tao dadaan kay Kristo. Ito yung sinasabi natin sa John 14:6 na sabi ni Kristo mismo, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. So yung relationship ng tao at saka ng Diyos na nag-split nung nagkasala yung tao, nung pumunta si Kristo, na-fulfill na niya yon at siya ang nagdugtong ulit. Naintindihan? Siya yung naging daan. Siya yung daan. Bakit? Sa John 3:16 nga. Dahil mahal ng tao, hindi niya binuga yung mga dati niyang creation, hindi niya sinira, kundi gusto niya i-restore. From that creation, gusto niyang may maisalba doon sa dati niyang creation. Yun yung plano ng Diyos. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero ganun ayon doon sa revelation niya sa Biblia. Kasi minsan naisip ko rin na maganda yung ating ideya Kaya lang, hindi naman ako Diyos. Hindi natin sumagaya. Kaya ang tanging magagawa lang natin ay tanggapin kung ano yung sinasabi ng Diyos dito sa kanyang Biblia. Kasi kung wala naman itong ating Biblia, saan naman natin mababasa yung tungkol sa Diyos? Hindi rin kasi buong ibinigay kasi unti-unti rin throughout history na kamukha nung sinulat ni Moses na yung Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yung 5 books na sinasabi nilang unang nasulat. Bakit kaya 5? Bakit kaya hindi kinumpleto? Hindi ganun Kaya unti-unti naman nalalaman natin throughout history kung sino yung Diyos na ating inaaral ngayon. So dinugtong ni Jesus yung relationship ng tao at saka ng God na nag-split nung nagkasala ang tao. Ngayon, ano ang ginawa ni Kristo? Ayon sa 2 Corinthians 5:21, sabi dito, for He made Him, si Jesus nung tinutukoy ni Paul, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Messiah na ito na promised from Old Testament na ito nga si Jesus na ang nagsasalita sa Mark 15, ang gagawin niya kasi siya ay mamamatay. Siya ay ipapako sa cross. Hindi ko rin alam kung bakit ganun ang pinili ng Diyos na paraan. Kasi madali na lang yung panahin na lang si Jesus, di ba? Tapos patay na siya, tapos na. Hindi namin nakunin lang yung kaya si Elijah. Kaya lang, ito yung paraan din na gusto ng Diyos. Yung Kristong kanyang ipapadala ay siya yung magiging kasalanan at siya nga yung mamatay. So ang nangyari, lahat ng kasalanan natin sa kanya napunta. Tapos siya ang nagbayad, siya ang namatay. Tapos yung kanya namang righteousness, yun naman na binibigay. Yun yung sabi ni Paul na that we might become the righteousness of God in Christ. So outside of Christ, wala kayong righteousness. So yun yung pinapaliwanag ni Paul. Outside ng Messiah na to, walang righteousness. So ang gagawin mo para maging kasama ka dun sa righteousness of God, maniwala ka dito kay Messiah. Ito yung good news na sinasabi na ni Mark dito sa verse 15 chapter 1 na good news. Ito yung gospel. Maniwala ka dito kay Kristo na siya ang tanging daan, ang siya ang buhay at siya lang din ang katotohanan. Liwanag. At hindi ka maghihirap gawin yun kasi sasamahan ka naman ng Holy Spirit. Ayon sa John chapter 1 verse 12 to 13, lahat ng mananampalataya kay Kristo ay born of
the Spirit. So, hindi mo rin kayang ipanganak yung sarili mo sa gusto ng Diyos, kundi ang Diyos ang mag-aanak sa'yo para nga ikaw ay maging kasama doon sa adopted children niya. Na ito nga yung tinubos ni Kristo. Maliwanag ba yan? So, yung Holy Spirit, siya ang magbabago sa'yo. Kaya nga sa John 3, sabi doon na born again ka through the Holy Spirit. John 3:3. Tingnan natin yung sinasabi niya. John 3, sabi niya dito. Si Jesus ang kausap ni Nicodemus dito. Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So ano ba yung kingdom na sinasabi ni Mark 15? Ito na nga yung sinasabi ni Kristo. The kingdom is at hand. Ito na. Nandito na si Kristo. Sa atin ngayon, ano na siya? Namatay pero nabuhay muli. Pero dito sa panahon nila Mark, siya na mismo ang nagsasalita na ito na. Pinapaliwanag niya sa tao kung ano yung kailangan nilang i-repent at kung ano yung kailangan nilang ipalit doon sa paniniwala nila dati. At ito nga yung gospel. So, ang mangyayari niyan, ang tinuturo sa Mark 1:15, palitan mo yung dati mong pinaniniwalaan. Huwag mo nang paniwalaan yon. At ito na, maniwala ka dito sa sinasabi ni Kristo para ikaw ay makasama sa kingdom. At huwag kang mag-alala sa pagpasok doon kasi sasamahan ka naman ng Holy Spirit. Kasi ayon sa John 1:12, sabi dito, but as many as receive him refers to Christ, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. Verse 13, who were born of not blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. Kalooban din ng Diyos kung bakit meron tayong sinasabing spiritual birth. Ito yung physical birth natin, ibibigay sa atin ng Diyos yung spiritual nating birth at yun ang kasama doon yung Holy Spirit. Kaya alam ng Diyos kung sino ang Kanya. Kasi meron sa kanila yung Holy Spirit niya. Kumbaga binigyan ka na ng tatak. Pagdating ng judgment day, hindi na kailangan ng Diyos bilangin kung sino. Kasi alam na Holy Spirit, yung binigyan niya ng tatak. At yun nga yung Holy Spirit. At itong role naman ng Holy Spirit, sasamahan ka nun. Para nga, kaya mong lumakad yung sa kagustuhan ng Diyos. Kasi pagka ikaw lang, ulitin ko, mahirap gawin yun. Kaya nga, madalas nating masabi na, gusto kong magbago pero hindi ko magawa. Di ba? Yung ganong hugot ba yun? Tawag nila doon? Bakit yung mga kadami-dami mga ngayon, saan nanggagaling? Hindi yung mga padala ng kaaway? Para malinlang yung mga tao. Maaari kasi In the first place lang, mula kay Moses, isa lang naman yung pinaniwalaan, di ba, si God? hindi. Saan punta yung mga Hindi. Maliban na sa Egypt, kasi mga Egypt, mga yan sila eh. No, nabasa mo si Noah? Okay, Noah. Madami din mga Bakit nagkaroon ng dilubyo? Dahil dun sa influence ng fallen angels, na fallen spirit. Sila rin ang pinagmumulan ng mga ideologies na naaano natin ngayon. Diba, nako naman yun, kumbaga nawala naman na yung mga Spirit nga sila, no ka ba? doon sa anak kinuha, may doon na nagkalaban, di ba? Umalis. Kaya may spirit, sabi nga sa Ephesians 6, di ba? We are battling spiritually. Spiritual warrior na tao. So, hindi lang to physical, kundi merong spiritual din. So, ganun yung ang pangako ng Diyos. Hindi naman tayo aabutin na hahayaan ka lang. Hindi. Ang pangako ng Diyos,
lahat ng manampalataya kay Jesus ay meron din silang Holy Spirit. At yun yung sabi ni Paul na, kasi nga, itong mga Corinthians na to, mananampalataya ni sila, pero umaandar pa rin yung kanilang mga yung self-gratification na sinasabi na ang gusto ng sariling gawin. Oo, yung ganon. Tapos sabi ni Paul dito, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? Ni-receive mo yung Holy Spirit, kasama mo yung Holy Spirit, wag mo naman salaulahin yung sarili mo, sabi ni Paul. Kasi nandiyan yung Holy Spirit. Mahiya ka sa Holy Spirit na ibinigay sa'yo ng Diyos na tinanggap mo naman. You are not your own, sabi ni Paul doon. Bakit niya sinabi yon? Tingnan naman natin ang sabi niya sa Ephesians 2:10. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. May purpose yun. Bakit? Gusto ng Diyos na tayo ay gumawa ng mabuti. So, ang ibig sabihin nun, sayang yung ating kabutihang ginagawa kung wala si Kristo. So, ang sinabi ng Diyos, para hindi masayang yung good works ninyo at ipagpatuloy pa ninyo, ito si Kristo. At sa mapapamagitan ni Kristo, tutulungan pa kayo ng Holy Spirit na gumawa ng mabuti. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ang ating mabubuting gawa ay produkto ng ating pananampalataya kay Kristo. Dahil doon sa grace ng Panginoon. Ano ba yung grace na paulit-ulit nating naririnig? Ito yung undeserved favor, sinasabi. Na makasalanan ka, sa kulungan ka, sa dapat death row ka, yung ganon. Pero ang ginawa ni Kristo, ako na ang sa death row para mapalaya ito. Ang ganda nun. Instead of ikaw, kasi lahat ng makasalanan tatanggapin nila yung yung puot ng Diyos. Yung parusa. Kasi nga, just ang Diyos. Of course, kung maliit naman yung kasalanan mo, maliit din yung parusa mo. Kasi nga, just ang Diyos. Kaya lang, paparusahan ka pa rin. Ngayon, ang ginawa, para nga hindi sa impyerno kayong mapunta, ang nangyari niyan, ang Diyos ang umako ng kasalanan. Ako na ang mamamatay, ako na ang mamaparusahan, mapalaya yung mga mananampalataya sa akin. Kaya yun ang nangyari. Ngayon, nung nabuhay si Kristo, lahat din ng mananampalataya sa Kristong ito, magkakaroon din sila ng eternal life. Yun yung good news. Yung hindi na kayo paparusahan ng Diyos, bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. So, yun yung good news na sinasabi ni Mark. Para ikaw ay makasama sa kingdom, magrepent ka sa dati mong pinaniniwalaan na hindi naman talaga maliwanag din sa'yo kung bakit mo pinaniniwalaan yun. Kasi madalas sa atin, namana lang natin yun eh. Yung narinig ko lang din na ganyan. Diba? Ito yung nakagisnan ko eh. Pinagmulan ko eh. Dito ako lumaki. Dito rin ako mamamatay. Paano kung mali yung pinaniniwalaan mo? Yun naman ang problema. Ngayon, kung paano mo naman malalaman kung ano yung sinasabi ng Diyos, andyan ang Biblia. Di basahin mo at naniniwala ako na ang Holy Spirit naman ay magbibigay ng guidance at ng pangunawa sa bawat taong may puso rin talaga na sumunod sa Diyos. Kasi unang-una, alam ng Diyos kung sino kayo, kung sino ako, kung sino tayo. Wala tayong may tatagot sa Kanya. Yun ang ating malaking problema. Kaya sabi ni Kristo, manampalataya kayo sa akin,
at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Bakit? Nabuhay nga siya. Kung hindi siya mabuhay, sabi din ni Paul, para saan ba tayo't maniniwala pa? Hindi naman nabuhay si Kristo. Pero nabuhay siya. Ibig sabihin lang nun, totoo yung sinasabi niya. Bakit? Kasi nga, nangako ang Diyos sa Old Testament. Si Kristo ngayon nagsasabi sa Mark 1:15 na, ito na, the kingdom is at hand, ito na. Kung noon, pangako lang, ngayon, ito na. So, ibig sabihin, yung sinabi ni Kristo na eternal life, nakita lang natin din noon sa kanyang pagkabuhay muli. Magdududa pa ba tayo noon na meron ngang eternal life o wala? Hirap paniwalaan. Ako ngayon naging sabi ko, parang hindi naman mahirap paniwala. Pero pag tayo na yung mag-share o mag-reach out sa mga bakit parang ayaw lang tanggapin na yung sinasabi natin na Jesus Christ is the way, that truth, and the life. Hindi pwede yung magawa-gawa ka ng santo o mga idol dyan. Sabi sa 1 Corinthians 2:14, na natin, hindi ako nagsasabi nito babasahin lang natin sabi ni Paul. 1 Corinthians 2:14 para masagot yung tanong mo. 1 Corinthians 2:14. Tingnan mo mabuti. But a natural man does not accept the things of the Spirit of God. Natural man, ayaw niyang tanggapin yung tungkol sa Diyos. For they are foolishness to him. Hindi yun, it does not make sense, sabi ng English. Nag-English ako tuloy. It does not make sense sa natural man. And he cannot understand them. It doesn't make sense kasi hindi niya maunawaan, hindi niya maintindihan. Because they are spiritually appraised. Kung wala yung Holy Spirit sa tao, hindi niya talaga maiintindihan kung ano yung siya may liwala sa mga sinasabi. tama. Ganon. Mahirap talaga So, sabi ni Paul na ipanalangin din na sila ay abutin din ng Diyos. Kasi hindi natin trabaho yung mang-abot ng tao na, uy, sama ka sa amin na maging ganito tayo. Hindi ganun ang role natin bilang tagapagsalita ng Diyos. Ang atin lang ipaliwanag kung ano yung sinasabi ng Biblia, na Biblia din ang nagsasabi na ganito ang gawin ninyo, ganyan-ganyan. May instruction naman dyan. Ngayon, ayaw mo ng Espiritu magtrabaho, huwag mo nang akuin yung trabaho ng Espiritu. Kasi, madaming tao, yung nagpipreach siya, tapos may ibang naniwala, meron na ibang hindi, mabilis umalis, yung iba sadyang ganyan. Kasi nga, tingnan mo si Kristo munang nagsasabi. Sabi niya, ako ito. Pero ano yung ginawa ng mga Hudyo? Ayaw nilang tanggapin. Mas, higit pa sa lahat, naiingit sila at gusto ko nilang patayin. Ayaw nilang tanggapin na si Kristo nga ay Yung Mesaya. Oo, ayaw nilang tanggapin. So, kasi nga, sabi ni Paul, itong natural man na to, ayaw niya talaga sa Diyos. Ngayon, hanggat hindi nagwo-work yung Holy Spirit sa isang tao, hindi niya talaga mauunawaan yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Sabihin, pinhindi nilang ko. Kaya asawa ko mahirap na hindi Kaya mo yun yung sinasabi ni Jesus. The kingdom is at hand, repent and believe. At paalam! Tama na yung live namin! Sa susunod naman,